Hindi mapipigilan natin ang Poong Hesus Nazareno na basbasan pagpalain tayo. At isang pamamaraan ng ating Poong Hesus Nazareno para pagpalain ng isa ay sa pamamagitan ng iyong kapwa. Pwede po ba? Batiin po natin yung mga nakapaligid sa atin ng God bless you. Tingnan ninyo, nung sinabihan niyo ng God bless you, bigla kayong pinaypayan din. Kanina, ganun lang yun eh. Nung nag-God bless sa inyo, papayan na tuloy kayo ngayon. Ano po? Ano po yung isang bagay na laging hangarin ng tao, mulat mula pa, hinahangad ng tao, masidhing kagustuhan ng tao? Sa tingin po ninyo, kapangyarihan, power. Sabihin nyo nga, power. Ayan. Kaya po nung mga nakaraang mga taon, laging patok sa takilya sa mga sinihan, yung mga pelikula na mga superheroes. Pansinin niyo po yan, no? Pansinin niyo po yan. Mga superheroes. Nandyan si Iron Man, Spider-Man, Aquaman, Avengers. Di po ba? Sikat yan, patok yan, walang nalugi. No? Bakit? Kasi, maraming dahilan. Dahil minsan gusto nating makapag-relax ng kaunti sa mga balitang hindi maganda, manonood ka ng sine, gusto mo yung mga ganon, ano po? Yung mga superheroes. No? At minsan gusto rin natin na yung mga pelikula ba ng mga kwento na nananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Mas maganda, it warms the heart, ika nga po. Pero may isang dahilan din. Bakit nagugustuhan ng tao ngayon ang mga superheroes? Dahil marahil, kahit papaano, in our fantasy, gusto nating makamtan o magkaroon ng kaparehong superpowers. Di ba? Mulat-mula pa, bata pa lang tayo, we dream of superpowers. No? Like for example, no? Si Darna, halimbawa, di ba? Yung iba sa inyo gustong maging Captain Barbell, gustong maging... pero meron gusto maging Darna. Bakit? Kasi alam ni Darna kung nasaan yung bato. Di ba? Alam ni Darna eh. Alam niyo ba kung nasaan yung bato? Na kay Ding. Kaya sabi ni Darna, Ding ang bato. Ayun. So alam na natin kung nasaan yung bato. Na kay Ding lang po yan. Ayan, ano? Alam po ninyo, kung may kapangyarihan man ng mundo, hindi yan ang gusto ng Panginoong Hesus na uri ng kapangyarihan. Hindi. Not the superpowers that we see from our superheroes. Hindi po. Alam niyo kung bakit? Kung nasabi iyon, kung gusto po niyang ipakita talaga yung kapangyarihan na mayroon ng mundo, yung mga tumutuligsa nung panahon niya, in a snap of a finger, mapipipi yan. Sa lahat ng umuusig sa Panginoon, in a snap of a finger, biglang mawawala yan. Di po ba? Meron ngang minsan nagsabi sa kanyang alagad, Panginoon, puksain mo na yung lugar na iyan. Wag. Si San Pedro, ano sabi ni San Pedro? Nung uhulihin si Jesus, kinuha yung tabak, tinagpas yung tenga ng kawal. Pedro, ano ka ba? This is not my kingdom. This is not the power that I have for you. Malinaw po? Bagamat ngayon, nakita niyo naman po, nag-aagawan sa kapangyarihan. No? Kabi-kabila. Kailangan ng kapangyarihan because power means security. Power means fame, being famous. Power means being in control sa mundong ito, but hindi po yan ang kapangyarihan na ninais ng Panginoon. Tingnan niyo po yung Ebanghelyo. Balik tayo sa binasa kong Ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, ibinigay na sa Kanya ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibinigay nino ng Ama. Kanino? Kay Jesus.
Anong kapangyarihan iyon? Not the power that we know in this world. Not the power that the world clamors and craves for. Hindi. Anong klaseng kapangyarihan? Tingnan niyo po yung sumunod na sinabi. Ano sinabi ng Panginoon na sumunod? Ang sabi niya, bumaling sa kanyang mga alagad at ang sabi niya, binyagan niyo ang tao, ang mundo sa ngalan ng Ama at ng Anak at turuan ninyong sumunod sa mga ipinag-uutos ko. That simply means na ang kapangyarihan ng Diyos na gusto niyang ibigay sa atin ay ang kapangyarihan na maglingkod. Kapangyarihang tumulong sa kapwa. Kapangyarihang dumamay sa kapwa. Kapangyarihang tulungan ng ating pamayanan na maging maayos, tulungan ng ating pamayanan na maging malinis, mapayapa, ligtas. Tulungan ang ating bayan na makaahon at makabangon. Yun po. Yun ang kapangyarihan. That's the power na gusto ng Panginoon para sa atin. Ibinigay na in fact sa atin. Meron tayong kapangyarihan na. Kapangyarihang maglingkod, dumamay, magmisyon. Yan po. At tanong natin sa sarili natin, paano ko nga ba nagagamit yung kapangyarihan na iyon? Nagamit ko na nga ba? Dumamay na ba ako? Kailan yung huling pagkakataon ako ay nakatulong sa kapwa? Ano yung pang-araw-araw kung pwede kong sabihin na itatalaga ko ang sarili ko, na gagawin ko to, hindi para sa akin, kundi para sa aking barangay, kundi sa aking pamayanan, o araw-araw kong gawin para sa aking bayan? Ano yung maliit na bagay na pwede kong gawin at masasabi ko na itatalaga ko ang sarili ko, na iaalay ko araw-araw, hindi para sa sarili kong ambisyon, kung hindi para sa aking minamahal na bayan? Think of one. Isa lang. Gagawin ko to araw-araw para sa bayan ko. That's a good start. Amen? Pangalawang kapangyarihan na ibinibigay ng Panginoon at nais ng Panginoon na ating gagamitin ay ang kapangyarihan over ourselves. Power over ourselves. Hindi sa enemy. Hindi sa ibang tao. Bakit? Sino nga ba ang talagang pinakamatinding enemy ng tao? Who is the greatest enemy? Who is your greatest enemy? Sino po? Karibal niyo po ba sa pag-ibig ng inyong iniirog sintat mahal pag-ibig na nililigawan? Sino ang kalaban po ninyo? Yung kalaban niyo po ba sa politika? Kalaban niyo po ba sa opisina? Nag-uunahan kayo sa promotion? Kalaban mo ba yung kabilang barangay na maglalaban kayo sa finals ng basketball sa inyong lugar? Sino ang kalaban po natin? Who is our greatest enemy? Ourselves. Sarili natin. Ang pinakamahirap supilin ay ang sarili. Our greatest enemy is ourselves. Yung mga temperaments natin, yung mga appetite natin, yung passion natin. And let me just cite two things. Isa sa mga dapat nating talunin sa ating sarili ay yung tinatawag na letter G. Ano yon? G. Ganid. Greed. Ganid. Napakadaming pwedeng makita sa kapaligiran natin na ito ay mga manifestations of greed. Ganid. Yung sobra-sobra ba yung wala nang kaligayahan, wala nang katapusan, pero gusto pa rin, nandun pa rin ang ganid. Kahit manloko, kahit mandaya, ganid, gusto kong magkaroon yan.
Gusto kong pumesto dyan. Ganid. Greed. And we can see that all around us. Yung pagiging ganid natin. Dahil minsan kapag hindi tayo nagbabahagi, nagse-share, one of the reasons for that, nandun yung ganid. Ayaw mo magbahagi eh. Gusto mo lahat sa iyo. Binigyan ka na, humingi ka pa, binigay uli, humingi ka pa, binigay uli. Pero wala yatang katapusan ng ang kagustuhan mo. Nothing can satisfy you. Nothing can no longer make you happy. Because of those unceasing, relentless, continuous, and constant craving and longing. Greed. Ano pa yung isa na kailangan nating to win over? Rage. Sabihin nyo nga, rage. R-A-G-E. Ano ibig sabihin ng rage? Yung hindi mo na mapigilan na galit. Uncontrollable anger. Sobrang galit ka na, nanginginig na yung laman mo, tumataas na ang presyon mo, wala ka nang naririnig na pag-awat o payo, wala ka nang ibang nakikita kung hindi yung taong galit na galit ka. Rage po iyon. And where do we see rage happening? Most of the time. Saan? Sa kalsada. Di po ba? Pansinin niyo po yon. Sa kalsada. Maungusan ka lang, ma-overtakean ka lang ng kapraso, parang dinurog na yung karangalan mo, yung dangal mo. Di po ba? Hindi lang sinasadya, habulin mo, mumurahin mo. Magmumurahan kayo doon sa kalsada. At minsan pa nga, nagpangaabot. Nagsusuntukan kayo. At minsan pa nga, nakatatakot at nakababahala. Kukuha pa ng sandata. Mahabang punyal, sasaksakin. In broad daylight, before the eyes of many people. At pagkasaksak, maglalakad lang na parang walang nangyari. Rage. Galit. Do you observe that? Napapansin po ba natin yan minsan? Ano nangyayari sa atin? Are we too insecure? Napaka-insecure ba natin? Nagalit agad tayo? Kapag naungusan tayo? Rage. Nakakatakot po yan. Makasalubong lang, nagkatinginan lang, wala na, kukuyugin na yan. Rage. Yung mga barka-barkada, yung mga kabataan, trip-trip lang. Naglalakad. Hindi ko alam kung ano ginagawa nito mga video games na ito sa utak ng mga kabataan natin. Napagtripan yung nakatayo, napagtripan yung tindahan, manggugulo, manguupak. Rage. Nakakabahala, hindi po ba? Nakakabahala. Pero alam po ninyo, meron tayong power to win over ourselves. At yung power at kapangyarihan na iyon at kakayahan na iyon, yun ang ibinigay at patuloy na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa atin. Yan ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Panginoon na maglingkod, na magmisyon, ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang bumago sa mukha ng mundo. And you have that power. We all have that power to change the face of the world today.